Nagkakaroon ako ng ilang one-night stand tuwing gabi kasama iba't ibang gwapong lalaki sa club. Pagkatapos makipaghiwalay sa akin ng aking asawa. Hindi ko lang kayang matulog sa bahay mag-isa sa gabi. Kaya noong nabuntis ako, hindi ko alam kung sino sa mga lalaki na kasama ko nakabuntis sa akin. Aniya, hindi ba yung panahon na may nangyari sa atin? Tanong niya. Oo, yun yung panahon na yun. Sagot ni Eliza. Araw-araw lumalala ang sakit ni mama. Sa tuwing tatawagin ka niya, parang pumunta sa kanya. Siguraduhin mo umakto ka na parang perpektong kasal na to. Kung hindi, malalagot ka sa akin. Aniya, bumuntong hininga si Eliza at sinabing, para sa kalusugan ni Mrs. Aliman, magpapanggap ako na maayos ang relasyong ito. Tumayo si Tyrone at na maglalakad na siya palayo, nagsalita si Eliza. Sandali lang, huminto si Tyrone at lumingon sa kanya. Lumapit si Eliza sa kanya, nakatayo sa harapan niya. Gusto ko lang makasigurado, hindi mo na ako bibigyan ng near-death experience. Hindi ba? Imbis na sagutin siya, diniin niya kay Eliza ang nakabumbok niyang pantalon at sinubsob ang mukha sa balikat niya. Nanatili siya doon saglit saka inalis ang ulo niya. Sundan mo ko. Hindi inaasahan ni Eliza ang ganong reaksyon. Simpleng sagot lang ang inaasahan niya. Nakakatakot ang mga naranasan niya na muntik na siyang mamatay na ibinigay ni Tyrone sa kanya nung nakaraan. Sinundan siya nito at hindi nagtagal ay nasa loob na sila ng kwarto niya. Lumapit si Tyrone sa dingding at kinuha isang frame na may drawing ng kanyang yumaong asawa. Ibinigay niya ang drawing kay Eliza at kinuha naman niya ito. Nagtataka kung bakit niya ito ibinigay. Pinagmasdan niyang babae sa loob ng larawan at nakita niya kung gaano siya kaganda. Tingnan mo kung bakit ganitong ugali ko. Sa tingin mo ba ang pagkamatay ng isang babae ang dahilan kung bakit ako naging ganito? Tanong niya. Nakatayo pa rin sa harapan niya. Napatingin si Eliza sa malalim niyang mga mata na lihim na nagpipigil ng sakit. Ang mamatayan ng isang asawa ay sobrang sakit. Lalo na kapag inaasahan mo na sa titira mong buhay ay makakasama mo siya. Pero napagtanto mo na hindi mo na makikita muli ang taong yon, sabi niya. Umupo si Tyrone sa sofa sa kwarto. Hindi ba maraming lalaki ang namatayan ng mga asawa? Sa tingin mo ba maging masama at malupit sila tulad mo? Sa totoo lang hindi. Pero iba na yata ang pagmamahal na ibinigay mo sa kanya, sabi ni Eliza. Bigyan mo ko nun, tinuro ni Tyrone ng maliit na mesang nasa tabi ng kanyang kingly size na kama. Lumapit siya rito at nakita niyang isang pakete ng sigarilyo. Kinuha niyang isa at kinuha ang lighter sa tabi nito, saka ibinigay sa kanya. Kinuha niyang sigarilyo at sinenyasan si Eliza na sindihan ng lighter. Nilagay niya ang apoy sa dulo ng sigarilyo at agad na nilang hapang sigarilyo sa kanyang bibig. Humihitit siya ng malakas at bumuga ng usok. Dahan-dahang ibinalik ni Eliza ang sigarilyo at lighter habang nakatayo. Pinagmamasdan niya itong naninigarilyo habang nakapikit na parang may gustong makalimutan. Yung sakit siguro na naramdaman niya. Hindi lang ang pagkamatay niya ang naging dahilan ng pagiging malupit ko sa mga babae. Sabi ni Tyrone at humithit ulit ng malakas. Tahimik lang si Eliza, nagtataka na malaman kung ano pang nangyari na naging dahilan ng pagiging malupit niya. 3 taon kaming kasal at mahal ko siya. Mahal niya rin ako. Sa tingin ko, kahit na hindi kami nagkaanak, hindi talaga siya nabuntis kahit na ilang beses kaming nagtalik bukod doon. Ibinigay ko sa kanya lahat. Pagmamahal at pagmamalasakit. Tumigil siya sa pagsasalita at tumigil din sa paninigarilyo. Mariing dumikit ang dalawang gitnang daliri niya sa sigarilyong hawak niya. Pagkatapos niyang mamatay, humagulhol ako at umiyak ng husto. Hindi ako makakain ng 2 araw. Nangako ako sa sarili ko na mananatili akong tapat sa kanya kahit nawala na siya. Pero noong 3 araw pagkatapos niyang mamatay, may isang hindi kilalang lalaki nagpadala ng video kay Benji, yung personal assistant ko. Nung pinaalam niya yun sa akin, sinabi ko sa kanyang i-play ito. Nakakita ko ng isang videong tuluyan nagpawasak sa akin. Sabi ni Tyrone at umayos ng upo. Tinapon niya sa sahigang sigarilyo at inapakan yon. Iniisip ni Eliza kung anong nilalaman ng video nagpadurog sa puso nito. 5 segundo din bago siya nagsalita. Nakikipagtalik siya sa ibang lalaki na may takip ang muka pero nasa kamay niya ang wedding ring namin. 10 minutong video na yon, nagpakita ng iba't ibang style. Tumayo siya. Pagkasabi nito, karaniwan sa mga babae ay malandi at manloloko. Hindi na ako magtataka, pati nanay ko nagtaksil sa daddy ko. Sabi ni Tyrone at nagsimulang maghubad ng damit habang si Eliza ay nakatingin lang. Hindi niya alam kung maaari na siyang umalis o manatili. I'm sorry, sabi ni Eliza at napalingon to sa kanya napakaseryosong tingin. Mukha ba akong kaawa-awa sa paningin mo? Hindi mo kailangang mag-sorry at maawa sa akin.
Pwede ka nang umalis, Aniya. Kung kailangan mo ng kausap, pwede naman ako. Sabi ko umalis ka na. Sigaw niya't napatras si Alyssa sa takot. At mabilis na naglakad palabas. Hindi lang ang pagkamatay ng kanyang asawang naging dahilan kung bakit siya naging malamig at walang awa. Hindi ba't mas malala pa na namatay ang babae? Bago niya nalamang niloloko siya nito? Walang sino man ang mapagbubuhusan niya ng kanyang galit. Literal na wala. Labis na naawa si Alyssa sa kanya. Hindi katakatakang binubuhos niya ang galit niya ng gusto sa kanya. Nagalinlangan siya kung kaya ba nitong magmahal. Kahit ang sarili niya, hindi na siya sigurado kung kaya pa niya magmahal ng kahit sinong lalaki. Hindi lang nadurog ni Casper ang puso niya, nasira niya pa to. Habang patungo siya sa kanyang kwarto, narinig niyang ingin ng kanyang mga anak mula sa sala, na puno ng kaligayahan ng puso niya, at mabilis siyang naglakad patungo sa sala. Nang makita siya ng 6 na kaibig-ibig na mga bata, tumakbo sila patungo sa kanya at pinalibutan siya. Tuwang-tuwa silang makita si Alyssa. "Kamusta ang school?" sinabi ni Alyssa habang nakaupo sa sofa. Nagsimula sina Athena at Amethyst na magkwento ng mga nangyari sa paaralan. Sa katunayan, pinag-usapan nila kung paano sila dinala sa school ng maraming mga escort na para bang sila yung mga anak ng president, kung paano sila inihatid sa kanilang mga klase. Ang mga kaibigan na kanilang nakilala at kung paano pinag-usapan ng guro bago magsimula ang klase. Nakinig si Alyssa na may maaliwalas ng ngiti sa kanyang muka nang ang mga batang babae tila hindi tumitigil sa pag-uusap tungkol sa iba't ibang bagay na nakakapanabik sa kanila ngayon. Sinabi ni Alyssa, bakit hindi muna kayo magpunta sa mga kwarto nyo, magpalit ng mga damit at pagkatapos pumunta sa dining at kumain na tayo mamaya. Masayang naglakad palayo ang mga babae, pati si Aurora syempre, ngunit habang naglalakad sina Athena at Amethyst papunta sa kanilang kwarto, sinimulan ni Aurora ang hanapin ang kwarto ni Tyron. Kumatok siya sa ilang pinto bago tuluyang bumukas ang isa. Sa harap ng kanyang maliit na katawan ay isang matangkad at malaking lalaki. "Hey Tito!" Kumaway siya na may ngiti sa kanyang mukha. Maraming misteryong naintindihan ni Tyron, ngunit isang misteryong hindi niya maintindihan kung bakit mahal na mahal niya ang 6 na bata. Hindi lang si Aurora. Ang mahal niya din ang 5 bata. Hindi lang dahil ang cute nilang tingnan. Naroon ang matibay na samahang naramdaman niya sa pagitan niya at ng mga bata. Si Aurora naman, mas napalapit ito sa kanya dahil sa kakaiba tahimik nitong ugali. "Hi Aurora, pasok ka." Binuksan niya ng hustong pinto at pumasok siya. Natutuwa siyang makitang bata. Umupo siya at sindan niya santong lumapit sa kanya. "Kamusta ang school ngayon?" Nagsimulang ikwento ni Aurora kung ano mga nangyari sa paaralan. "Nabigla na lang sana ikaw na lang ang daddy namin." Ngumiti si Tyron at sinabing, "Pwede mo akong ituring at tawaging daddy mo. Wala namang kaso sa akin yun." "So pwede kitang tawaging daddy?" Tanong ni Aurora. "Tama't palagi kitang tinuturing na anak ko rin." Sabi ni Tyron, "Paano mga kapatid ko? Pwede rin ba nilang tawaging daddy?" Nag-alala rin sa Aurora sa kanyang mga kapatid. "Oo, pwede naman. Kailangan mo magpalit ng damit pambahay at kumain." Sabi ni Tyron. "Sige po," sabi ni Aurora ang punong-puno ng iting mukha at saka tumalikod na maglakad papunta sa kwarto niya. Bigla siyang huminto at tumalikod sa kanya. "Pwede mo ba kami samahang mag-dinner?" Hindi inaasahan ni Tyron ang ganong tanong at umiling bilang tugon, hindi man lang nag-iisip. Umasim ang mukha ni Aurora at nagtanong, "Bakit? Kumain ka na ba kung wala kami?" Lumapit si Tyron sa kanya sinabing, "Inisip ko lang ang mami mo ay makakain ng maayos kasama kayong lahat kaysa kung naroon ako." "Bakit? Tinatakot mo ba si mami?" Tanong niya. Bumuntong hininga si Tyron at tinimas ang kanyang ilong. Ang pagtayo sa harap ng batang ito ay parang nakatayo sa harap ng isang taong mas malaki sa kanya kaysa kung hindi. Bakit siya kinakabahan sa harap niya? Baka matakot siya sa akin kasi malaki na ako. Kaya kumain na lang kayo, sabi niya. "Hindi matatakot si mama, huwag ka mag-alala. Samahan mo kami ha?" Hiling ni Aurora. Pinag-isipan to ni Tyron. Tinignan niya ang kanyang schedule at napagtanto niyang marami siyang gagawin. Subalit pang isakripisyong pagkain kasama ang mga bata kaysa gawin ng ibang bagay. "Hindi ako matutuwa kung hindi ka sasama sa aming kumain," dagdag pa ni Aurora. "Sasama na ako." Handang gawin ni Tyron ang anumang makapagpapasaya sa mga bata. Niyakap siya ni Aurora at masayang umalis. Pagdating niya sa kwarto ng kanyang mga kapatid, nagbalita siya na kanila't lahat sila'y nagsaya sa tuwa. Sa totoo lang, masabik na silang kumain ng hapunan. Sinabi rin ni Aurora sa kanilang pumayag si Tyron tawagin sila ng daddy. Pagkatapos na magpalit ng damit pambahay ang 3 magagandang babae, mabilis silang lumabas ng kwarto. Nakaupo ng mga lalaki bago dumating ang mga babae. Ang mga babae umupo sa harap ng bawat isa sa kanilang kapatid habang si Alyssa
Umupo sa tabi ng mga lalaking anak. Walang nakaupo sa harap ng upuan ni Eliza, ngunit hindi siya naabala. Nagain ng kasambahay sa kanilang mesa at nagsilbi rin sa kanya. Masaya sa Eliza makitang kanyang 6 na anak, malusog at puno ng ngiti. Si Belinda muntik ng pahirapan ng kanyang buhay, ngunit hindi niya hinayaan ng Diyos na magtagumpay. Kumain na tayo, sabi niya. Alam na alam niyang gutom ng mga bata. Hindi pa po pwede, hintayin natin si Daddy. Biglang bulong ni Aurora. Daddy, sabay sigaw ni Eliza, na 3 lalaki. Oo, kasama natin si Daddy na kumakain ngayon. Sabi ni Amethyst, sinabi ni Tito na pwede natin siyang tawaging Daddy, dagdag ni Athena. Nagulat si Eliza, kailan niya sinabi yon? Pumunta ako sa kwarto niya bago pumunta sa kwarto ko para magpalit ng damit, sabi ni Aurora. Nagulat si Eliza nang makita si Aurora na laging tahimik na biglang nagsasalita sa tuwa. Iniisip ni Eliza kung anong uri ng lakas na loob ang meron ng kanyang anak na nagpapasok sa kanya sa Lion's Den. Tama, para sa kanya, pag pumasok ka sa kwarto ni Tyrone parang pumasok ka sa isang Lion's Den. Pero si Aurora nagkukwento na parang wala lang. So pwede na natin siyang tawaging Daddy? Tanong ni Zachary. Masayang sumagot ang lahat ng babae. Nagpalitan ng tingin si Zachary sa 2 niyang kapatid at napangiti silang lahat. Oo, sigaw ni Ezekiel. Sa totoo lang, gusto ko lang talaga siyang maging daddy. Walang sino man ang magiging mas mabuting daddy kung hindi siya, sabi ni Zachary. Ma, sigurado ka bang hindi siyang daddy namin? Tanong ni Zorin. Bago pa man makapagsalita si Eliza, isang pagkain ang inihain ng katulong sa bakanting mesa sa harapan nila. Doon pa lang napagtanto ni Eliza na malamang pumayag si Tyrone sumama sa kanila at kumain ng hapunan. Bago pa man lumitaw si Tyrone, kinabahan na siya. Kung isa sa alang-alang kung paano ni Tyrone siya tinakot ng husto nung nakaraan. Natakot talaga siya sa kanya. Siyang pinakamakapangyarihang tao sa lugar natin. Kailangan mo mag-ingat sa paligid niya. Sinubukan niya turuan ng mga bata upang maging maingat sila sa paligid ni Tyrone. Nag-alala siya na baka sa kapabayaan ng mga bata kung minsan baka masaktan si Tyrone. At ang makasakit kay Tyrone ay isang bagay na hindi niya kayang gawin. Bakit sila mag-iingat sa akin? Isang malalim na boses ang narinig niya na nagpatigil sa puso ni Eliza. Nagtaas ng tingin si Eliza para tingnan ng matangkad na lalaki na may mabagsik at imposibleng tingnan ang itsurang naglalakad patungo sa hapagkainan. Ang kanyang aura ay naglalabas ng kapangyarihan at kayamanan kahit na nakasuot ng puting shirt at itim na pants. Ang kanyang asul na mga mata ay kumikinang ng maganda habang ang kanyang muka'y matalim na nakatitig kay Eliza. Gustong lumunok ni Eliza, ngunit wala man lang maramdamang laway sa kanyang bibig. Parang ang presensya nito ang nagpatuyo sa bawat laway sa kanya kaya nauuhaw siya. Nautal niya sabi. Lumapit si Tyrone sa kanya at marahang pinatong ang palad sa pisngi nito. Kumalma ka. Maring hindi ako tunay na ama ng mga bata pero magtiwala ka sa sasabihin ko. Ang pagmamahal ko para sa kanila ay ganun din para sa akin tunay na anak. Inalis niya ang palad niya at sinabing, hayaan mo silang maging careless sa akin. Ang totoo niyan, gusto ko rin yun. Oh, bulalas ni Eliza. Nakaramdam siya ng paru-paro sa kanyang puso dahil alam niyang mahal ang pinakamakapangyarihang tao sa bansang kanyang mga anak. Nagsalita pa siya ng may labis na pagmamahal at ang palad nito sa kanyang pisngi nagparamdam sa kanya na para siyang nasa paraiso. Umupo si Tyrone sa upuan sa harap ni Eliza ng marahan at tumingin sa mga lalaki na mangiti sa labi. My boys, tumawag siya na puno ng saya sina Zachary, Ezekiel at Soren. Sabay-sabay silang tumawag. Daddy, tumingin siya sa mga babaeng nasa tabi niya. Daddy, sigaw ng 3 babae habang nakatingin lang si Eliza. Namumula siya ngunit hindi niya maipahayag ang kanyang kaligayahan. Kung alam niya lang na anak niya ang mga bata, siguradong higit na saya ang naramdaman niya kaysa dito at kahit ang mga bata ay magiging mas masaya kaysa dito ngunit masyado mapanganib ipaalam kaagad sa kanya. Naisip ni Eliza. Tara, kumain na tayo, ani at nagsimulang kumain ng lahat. Daddy, lumapit ka, pakainin mo ako. Biglang pakiusap ni Aurora, pinagmasdan ni Eliza si Tyrone para makitang reaksyon nito. Inangat ni Tyrone ng ulot bumaling kay Aurora. Sure baby, kinuha nitong kutsara nito sa ulam at pinakain ng isang kutsara. Ginuyato ni Aurora sa sobrang saya. Daddy, ako din, nagsiselos si Amethyst at nag-request para sa kanya. Amethyst, kahit na ano pa para sa'yo. Pinakain din siya nito at walang hangganan ang boses ni Amethyst. Daddy, pakainin mo rin ako. Daddy, ako din. Daddy, ako din po. Halos matawa si Eliza kung paano hiniling ng mga bata na pakainin sila ni Tyrone. Sinimulang pakainin ni Tyrone ang iba pang mga bata at walang hangganan ng kanilang kaligayahan. Thank you, Dad. Ang galing mo, biglang sabi ni Zoren. Yes, magaling talaga si Daddy, dagdag ni Aurora.
Ang galing ni Daddy, ang bait ni Daddy, gusto ko si Daddy, gwapo siya at mabait. Habang ninanamnan ni Tyrone na lahat ng papuri, biglang nagsalita si Athena. Daddy, pakainin mo rin si Mommy. Oo nga po, sigurado akong gusto din ni Mommy pero hindi niya alam kung paano sasabihin, sabi ni Zachary habang ang iba ay tumawa. Magaan at kasiya-siya ang kapaligiran sa dining. Tunay na masayang mga bata at may ngiti din sa mukha ni Tyrone. Tumingin saglit si Tyrone kaysa kay Eliza at saka kinuha ang kutsara. Dahan-dahan niya itong pinakain habang pareho silang nagpapalitan ng tingin. Pareho silang nakatitig sa isa't isa at dahan-dahang lumapit ang kutsara sa bibig ni Eliza. Hindi galit ang pagpapalitan nila ng tingin, malalim yun na hindi may paliwanag ng dalawa. Pagkatapos ng pakainin sabi niya, bumalik na kayo sa pagkain nyo. Masayang bumalik sa pagkain ng lahat. Walang tigil si Eliza sa pagnanakaw ng tingin kay Tyrone. Hindi niya akalain ng pinakamakapangyarihang lalaki sa North Hill na kilala sa kanyang kalupitan at galit ay magiging cute at sweet. Sir, ayaw nilang ibenta to, sabi ni Benjing nakaupo bago sumagot si Tyrone. Inutusan siya ni Tyrone na bilhin ng kumpanya ng BS. Alam niya magpapatuloy si Casper na magpakita kay Eliza sa kanyang pinagtatrabahuhan. Wala siyang pakailam kung anong relasyon na meron sa pagitan ni Casper at Eliza. Pero hanggat asawa niya si Eliza, hindi pa siya handang makita itong may kasamang sinumang lalaki. How dare they? Nagalit si Tyrone saka sinabing, sabihin mo sa kanila na kapag hindi nila ito nabenta sa loob ng 3 araw, ipapasara kong kumpanya. Sige po sir, sabi ni Benji at umalis na. Nais ni Tyrone na bilhin ng kumpanya sa 2 times na halaga nito. Ngunit hindi sila nangahas na ibenta ito para sa kanya. Siyang pinakamakapangyarihang tao dito kaya nabibili niyang anumang gusto niyang bilhin. Tumayo siya sa kinupa niya at sumandal sa desk niya. Nagtaka siya kung bakit siya nag-breakdown kay Eliza kahapon. Ayon na ayon niya kay Eliza pero nagawa niya magkwento sa kanya kahapon. Sinabi niyang sikretong hindi niya sinabi sa kahit na kanino. Kakaiba ito. Siya ay kasal lamang sa kanya dahil sa kanyang ina. Kapag namatay ang kanyang ina, hahayaan niya itong umalis kasama ang kanyang mga anak. Napagpasyahan na niyang hindi na muling bibigyan ng pagkakataon ang sino mang babae. Hindi siya naniniwala at hindi na siya magmamahal pa ng kahit kanino. Ito ay isang desisyon na ginawa niya noon pa. Saglit na tumunog ang kanyang telepono at lumingon siya para kunin ang telepono at nang makita ang caller ID ay si Benji. Sinagot niya, pumayag ba sila? Tanong niya bago pa man siya makapagsalita. Hindi pa po sir. Inaayos ko pa po tumihingi ako ng schedule para sa isang meeting sa kanila. Bibigyan kita ng feedback sa sandaling mabigyan nila tayo ng schedule sir. Kaya ako tumawag sa inyo para sabihin na may bully kay Zachary, Zorin na si Kel na isang senior student, ngunit bata pa to. Galit na tanong ni Tyrone, ilang taon ng bata? 9 sir, sagot niya. Walang dapat manakit sa kanila sa school na yan hanggat nandito pa ako. Utos niya at agad na ibinabang tawag. Hindi binibigyan ng pagkakataon si Benji makapagsalita man lang. Nag-walkout siya at na makita siya ng mga head of guards na naglalakad palabas. Tinawagan niya lahat ng kanyang escort na maging alerto dahil tila may pupunta ng boss nila. Binuksan para sa kanyang pinto ng kanyang Bentley at pumasok siya. Sa RF school, ang kanyang head guard ay nakipag-usap kagad sa iba at ang mga hanin ng mga kotse ay nagsimulang gumalaw. Makalipas ang halos 8 minuto ay huminto ng kanilang mga sasakyan sa lugar ng paaralan. Maraming mga magulang dumating para pumili ng kanilang pwesto. Hindi pinayagang humakbang palabas ng paaralan. Walang nakakaalam kung bakit hindi pwedeng lumabas at ang iba ay nagalit pa. Ngunit nang makita nilang bumaba ng sasakyan si Tyrone, walang nangahas na magsalita ulit. Narinig ng lahat ang balita kung paano tumakbo ang isang maliit na babae kay Tyrone at tinawag siyang daddy. May mga kumakalit sa paligid na maring may anak na si Tyrone. Kaya nang maraming nakakita sa kanya dito ay naniwala silang nandito siya para sa kanyang anak. Mabilis na naglakad si Benji papunta kay Tyrone at sinabing, Sir, nandun po mga magulang ng bata ngayon. Dapat ba natin silang dalhin dito? Nasaan si Zachary at ang kanyang mga kapatid? Mas nag-alala siyang makita munang mga bata. Bago pa man makasagot si Benji, 3 babaeng lumapit kay Tyrone. Yumakap sa kanyang mga binti dahil siya ay masyadong matangkad. Amethyst, Aurora, Athena, tinaas niyang kanyang noo at nawalang galit sa kanyang mukha. Nakangiti na siya ngayon. Narinig ko na may umaway sa mga kapatid niyo. Opo, isang masamang bata, sabi ni Athena. Daddy, yun bang dahilan kung bakit ka nandito? Tanong ni Amethyst. Oo, hindi ako papayag na may mang-aapi sa'yo. Sagot ni Tyrone, pero nasa ng mga kapatid mo? Umiyak silang 3 sa klase nila. Ayaw nilang lumabas, sabi ni Aurora. Sabay-sabay na lumitaw ang galit na ugat sa noo ni Tyrone. Ganun na ba sila kabuli? Sir, narito ng bata at ang kanyang ama. Putol ni Benji sa usapan ng mag-aama. Tumayo si Tyrone na kumukulong galit sa kanyang mga ugat.
Napatingin siya sa lalaking foreigner na ibang kulay sa kanya. Masasabi niya sa kanyang kulay na hindi siya namamayan ng North Hill dahil magmula siya sa ibang bansa. Pagkatapos tumingin siya sa malit na batang lalaki na halatang walang pagsisisi sa mukha. Inaway mo mga anak ko? How dare you? Tanong ni Tyrone sa binata. Hinawakan ng batang palad ng kanyang ama, sinabing, Daddy, gusto niya ako saktan. Napatingin si Tyrone sa lalaki na may takot din sa mukha. Nagsalita to sa foreign accent. Bata pang anak ko at hindi mo siya pwedeng saktan. O mananakit ka ba ng isang batang lalaki? Hindi alam ni Tyrone na mayroong isang tao sa North Hill na maaaring makipag-usap sa kanya sa ganitong paraan. Gusto bang makita ang kamatayan mo? Naikuyom niyang kamao pagkasabi nito. Humagagkik ang lalaki at minsan nakakuyom na kamao ni Tyrone. Oh, gusto mo kong bugbugin? Ahahaha, ganun ba? Isang matandang sumusubok na bugbugin ay isa pang matanda. Dahil lang nabuli ang kanilang mga anak ha? Makinig ka. Tinuruan lang ng anak ko ng leksyon ng mga anak mo. Turuan mo na muna ang mga anak mo na maging magalang. Walang ginagawang masamang anak ko, sabi ng dayuhan. Sang malakas sa suntok ang binato ni Tyrone sa kanyang muka na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Sa tabi niya yung dalawa niyang ngipin ang naharapan ng nakagad na tanggal. Saglit na nakakita ng bituin ng lalaki at nawalan kagad ng lakas. Sobrang lakas ang suntok ni Tyrone. Pinuntahan siya ni Tyrone at tinila siya pataas gamit ang kanyang kwalyo. Binubuli ng anak mo, mga anak ko. At hindi mo malang siya na mapagalitan? Ganyan bang pagpapalaki mo sa kanya? Bakas na sa mukha ng lalaki ang takot. Nakatingin siya kay Tyrone na para bang may tinitingnan siyang halimaw. Tinulak siya ni Tyrone at napatras ang lalaki pero hindi natumba. Sabi ni Tyrone kay Benji, alamin mo kung saan siya nagtatrabaho. Nilapit ni Benji ang tatlong batang iba pang mga gwardiyan lalaki tinanong niya ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Pagkatapos kumpirmahin ito, lumingon si Benji kay Tyrone at sinabi sa kanya kung saan siya nagtatrabaho at ang kanyang pamilya lumipat sa North Hill 2 buwan nang nakakaraan. Tawagan ng kanilang CEO at sabihin sa kanya na tanggalin siya. Pagkatapos maglagay ng isang balita sa buong North Hill na kung sino maglalakas loob na tumanggap sa kanya, ay naghahanap ng galit ko. Sabi niya tumango si Benji na bumaling si Tyrone sa kanyang mga babaeng anak at tinignan ng likod ng kanyang mga daliri. Na makitang may dugo doon, napabuntong hininga siya at iniisip ko ng kanyang mga anak ay hindi matatakot sa kanya. Kayo matakot, okay? Ginagawa ko to para sa mga kapatid niyo, malumanin na sabi ni Tyrone. At agad siyang pinalibutan ng mga bata. Actually, hindi naman sila natakot. Sa totoo lang, masaya silang pinaglaban ni Tyrone ng kanilang mga kapatid. Bumaling si Tyrone sa batang ng bully. Ito nang huling araw mo sa paaralang ito. Hindi rin kita papapasukin sa alimang paaralan dito sa North Hill. Kaya maliban na lang kung babalik ka sa iyong bansa kung saan maaari kang mangbully ng mga estudyante, ay hindi ka na makakapag-aral. Ang batay kaagad na humiwalay at nagsimulang umiyak. Aalis na sana si Tyrone, ngunit natigilan nang makitang walang tigil sa pag-iyak ang batang ng bully. Umiiyak ka ba dahil binugbog ko ang daddy mo? Tanong ni Tyrone sa kanya. Tumakbo ang bata papunta sa kanya at niyakap siya. Please, patawarin mo kami ng daddy ko. Promise, hindi na ako mangbubuli. Gusto kong mag-aral at gusto kong manirahan dito. Nagkamali ako, magbabago ako. Nanatili pa rin tahimik si Tyrone ng ilang segundo at pinagmamasdan ang batang lalaki na patuloy na humihikbi sa kanyang pantalon. Tinanggal niyang pagkakayakap sa bata at sinabing, pinapatawad na kita. Sinabi niya kay Benji na baliktarin mong lahat ng aking mga utos. Yes sir, sabi ni Benji. Dalhin mo ako sa classroom ng mga anak ko. Utos niya at sinama siya ni Benji sa classroom ng mga bata. Hanggang kailan kaya ililihim ni Alyssa kay Tyrone na siyang ama ng mga bata? Dahil sa pagmamahal ng mga bata kay Tyrone, maging dahilan kaya to para lumambot ang puso niya sa ina nilang si Alyssa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.